Okay guys, so good afternoon, good morning, and good evening. So before we start, please like our page, Princess MM Consultancy and Bookkeeping Services. And please subscribe our channel for more updates. Okay, so guys, last time, nag-post ako sa page na gagawa ko ng video regarding sa mga questions ninyo. So, now, sasagutin natin yung mga kinoment nyo doon sa page. Okay, so, first question. Question, yung agency ko sa work, tinext namin, yung coordinator namin sa HR, sa payroll, walang reply. Walang replay? Anong replay? Ano ba replay yun? Walang replay info or regarding sa SSS. 8K ayuda, hindi ba sila naguhulog ng tax or updated? Updated kaya wala kami makuha na 8K sa SSS. And paano ano gagawin o aksyon para magreklamo kami kung bakit wala kaming ayuda sa SSS? First of all guys, i-clarify ko lang po, yung mga employer kasi, like nga, meron mga qualifications para ma-approve sila sa pag-apply ng SSS para sa mga employees nila. Since kasi at first, gaya sa first video ko, kung makikita nyo or kung napanood ninyo, sabi ko doon sa video is nag-crash talaga yung SSS system. So, ang nangyari, may mga methods sila na binigay or steps para yun yung gawin natin para makapag-apply sa SSS. So, yun. April 29, chinek ko na siya. So, okay naman na siya. So, mas para sa akin mas okay kasi na mag-file ka mismo doon sa SSS website kasi mas madali siya. Aside from ititik mo lang siya, tapos i-fill upan mo lang yung TIN, yung details, bank account details, ganon. First is kung naguhulog ka ba ng SSS under ng agency mo. And second, itanong mo doon sa HR nyo kung nasa list ka ba. Qualifications kasi na sinasabi. Based kasi sa experience ko, kapag dumirekta ka kasi sa SSS website, once na dalawang tab lang naman kasi yun isang home and yung isang tab naman is the small business wages subsidy. So pag pumunta si HR doon sa tab na small business wages subsidy, pag pumunta siya doon, makikita niya na agad na meron doon yung lacking credentials. So, doon pa lang, pwede niya na i-apply yun So, it means, qualified yung employer to avail the 8,000 pesos. Una, binawasan ka na nila ng SSS under dyan sa agency na yan, pwede ka na nilang i-apply kasi, nakapag-generate na sila ng PRN, nakasama ka kasi binawasan ka na nila ng SSS yon. Hindi naman yan hindi yan siya naghuhulog ba ng tax employer para ma-qualified, hindi siya ganun guys. So doon naman sa issue na wala kayong nakuhang ayuda, i-verify nyo kung nag-apply mo ba si SSS or hindi. Okay, so second question, ma'am, paano kung nakatanggap ka na una ng SAP, tas yung employer mo din mo expected ma-qualify sa SSS, nakakuha ka ba ng second wave sa SSS? Kasi meron akong nakapost dito sa page ko na announcement from the SBWS na una sa lahat kasi explain ko lang ang SAP ay para sa mga poorest of the poor na tinatawag. So sila yung mga nawalan ng trabaho, na hindi na sumasahod, at yun yung mga walang-wala talaga. And
Kaya si government nag-release siya ng SBWS para ito naman yung sa mga tinatawag na middle class. Kung nakakuha ka sa SAP and then nakakuha ka sa SSS, mas better kung ibalik mo yung sa SAP. Kasi hindi pwedeng nakakuha ka sa SAP tapos makakakuha ka ulit sa SSS. Kasi possible kasi magkaroon tayo ng second wave dun sa SAP at saka sa SSS. Kasi as of now kasi yung medyo limited kasi yung access ng government ngayon sa pag-trace yung mga nakakakuha. Due to the quarantine, medyo hirap ngayon sa access. So I suggest kung nakakuha ka ng SAP, isauli mo na lang siya or hayaan na lang natin siya doon sa mga mas nangangailangan kasi kayong may mga trabaho nakakakuha naman kayo sa SSS. So kung magkaroon man ng second wave, wala pa naman proper announcement, depende pa rin siya sa magiging result ng extension ng ating quarantine. So doon pa rin magbe-base kung magkakaroon ng second wave. So as of now, kung nakakuha ka ng SAP and SSS, mas better kung isoli mo na lang or paubayan mo sa iba yung SAP and dun ka na lang sa SSS kumuha. Okay? This is from Daniel Villanueva. Paano po yung nakatanggap ng SAP at SBWS? May kaso po ba yon? As of now kasi wala pa kasing proper announcement regarding kung kakasuhan ba yung mga nakatanggap ng pareho. Pero gaya nga nasabi ko nung una, yung SAP kasi, this is for the sila yung mga dun sa mga informal settlers or yung mga poorest of the poor, sila talaga yung nilaan ng government para dun sa mga wala talagang makain and nawala ng trabaho. So, since, di ba, nagkakaroon tayo ng issue, bakit yung mga middle class, wala, yung mga formal sectors, wala, ganyan. So, they decided na mag-release ng SBWS for them, para maging eligible sila, para makakuha sila at the same time. So, sa ngayon, wala pa namang announcement kung makakasuhan ba siya, pero, like what I've said, dapat isa lang. It's either SAP or SBWS ang makukuha mo. Kasi kung magkaroon man tayo ng second wave, pero depende pa rin siya sa extension, dodoble-doble kasi yun. So, for the meantime, kasi mas okay kung isaoli mo na lang yung SAP and kung nakakuha ka na ng SBWS. Okay? So, next, from Maylina Lata. May chance po ba yung sa maling pag-input ng bank numbers na na-edit kasi wala pa rin pong reply yung SSS sa email ng HR namin. Last day na po yun ngayon ng pag-edit. Yun nga, tama yung ginawa mo na pina-email mo nga sa HR regarding dun sa information. As of now kasi, medyo sa sobrang bulk ng mga nag-i-email sa SSS, nagkakaroon tayo na ng delay dun sa pag-reply nila. So, I suggest mag-antay-antay na lang tayo and meron namang magbibigay naman sila antayin lang natin medyo maging okay tong quarantine. Magre-release naman sila ng advisory regarding sa mga na mali yung details. Meron naman yun magbibigay naman, magsasend naman sila ng advisory yung mga mali yung details, anong gagawin doon and how to claim. Ayan. So, next. From Sunako Marikuran. Good PM. Example po, yung kaibigan ko po kasi si Jess, nakatanggap yung papa niya DSWD. Tapos pumasok na po yung SBWS niya sa SSS. May kaso po ba yun? Thank you po sa pagsagot. Meron kasi sa balita na kailangan isa lang yung makuha sa isang pamilya. So, kung nakakuha siya sa DSWD, dapat doon lang siya kukuha. Kung nakuha siya sa SSS, dapat dun lang din siya. So, kung nakuha siya sa SAP, kailangan niya ibalik yun. Or ipaubaya na lang sa iba doon sa mas may nangangailangan. Kasi meron naman na silang nakuha sa SSS. Kasi at the end, matitrace pa rin yan. Inaayos lang yung system. Matitrace yan yung mga doble-doble nakuha. Ayun. So, next.
Presi magtoto, pwede po magtanong. Yung mga kawork ko po kasi nakatanggap na ng text ni SSS. Yung iba po sa amin wala pang natatanggap na text. Ano kaya problema? Ba't ganon? Gaya, based po sa una kong email, possible kasi na mali yung details na nailagay ni employer. So, what you need to do is to verify sa kanila kung tama ba yung nilagay nila na details doon sa pag-apply sa inyo. Or, kung second, kung in-apply ba nila kayo, or third, nag-apply ba yung company nila para mag-avail ng SSS. And the fourth one is, yun nga, i-discuss ko sila after ko sagutin tong mga questions ninyo regarding to sa mga employer. Okay, next. From Rosan Matira Agudo. Good PM po, wala po bang matatanggap na text galing sa Paymaya o SSS? Pag sa Paymaya pumasok, meron siyang meron yung matatanggap na text, same as M. Lovillier. Pero pag bank, wala kang matatanggap na text from the SSS kung may pumasok na. So, kailangan mo lang siyang i-verify. Ay lagi mo lang siya i-double check yung ATM nyo or yung kung may pumasok na. Next, Marites Acosta, if bawal po ba talaga makatanggap ng SAP at SBW ng sabay? Salamat po. Yes, gaya po noon ako sinabi, kapag SAP po yung nakuha nyo, SAP lang. Pag SBWS, SWS lang. Kasi, just in case na mag-extend yung ating quarantine, or possible na magkaroon ng second wave ng pagbibigay ng ayuda, ang magiging, dapat, it's 8,000 plus 8,000 is equal to 16,000 lang dapat yung total na makukuha per individual. Kasi kung nakakuha ka ng SAP at nakakuha ka ng SBWS, total nun is 32. Matitrace sila na dalawa yung nakuha mo. So, I suggest, mamili ka lang sa isa, it's either SAP or SBWS yung kukunin mo. Okay? Next, from Jennifer to Pass. Kasali po ba kaming mga kaka-employed pa lang? Nag-start kami ng February 27. First, naghuhulog ka ba ng SSS? Bago ka ma-employed ng February? Second, nung kaka-employed mo pa lang ba, in-enroll ka ba agad ni employer as part ng company? Or pinasok ka na ba nila agad sa listahan doon sa SSS list? If yes, kung kasama ka na doon sa mga listahan doon sa SSS nila, mag-a-appear ka na doon sa SSS website nila, pwede ka nang makasama doon sa pagkuha ng SBWS. Next, from Care O Young. Tanong ng karamihan po, SAP plus SBWS? No. So, kung SAP, SAP lang. Kung SBWS, SBWS lang. Ito yun guys. Sa ngayon kasi, it's you versus you lang. So, ikaw lang nakakaalam kung ano yung mga nakuha mo. Sa ngayon, ikaw pa lang nakakaalam kung ano-ano yung mga nakuha mo. Kung nakakuha ka ng SAP or plus nakakuha ka ng SBWS. So, ikaw lang makakapag-monitor niyan kung nakuha mo siya parehas. Kasi as of now, medyo limited pa yung access ng mga government natin para matrace. Pero I'm assuring you guys, so after this quarantine or maging okay lang yung system, matitrace nila yan kung doble yung nakuha nyo. So, I suggest, hindi naman sa nananakot ako na kung maaari, mamili lang kayo sa isa. It's either SAP or SPWS. Next, from Kidrak Mon ay, good evening po, ask ko lang po if kasali po ba ang CDO or may nakatanggap na po ba ng taga-CDO? Actually, wala yan sa lugar. As long as sa employer is nagbabayad ng SSS, nakapag-apply kay SSS, meron siyang SSS employer number, and then, in-apply niya kayo as part ng SSS, nasa listahan kayo ng employee SSS, pwede kayo makapag-avail. Kasali kayo. Kasi,
kapag nag-visit naman sila sa SSS website, andun naman yung details. Kung makikita naman nila agad dun sa small business wages subsidy, makikita nila agad dun kung nandoon, kung pwede silang makapag-avail. Makikita kasi nila agad doon sa lacking credentials na pwede nilang itik yun. So, ibig sabihin, pwede kayo makapag-avail at kasali kayo lahat. So, next, from Jessa Mataverde. Ma'am, na-delete po kasi yung text ng SSS. Di ko po memorize tracking number. Paano po yun malalaman? Gaya rin siya ng process kapag namali yung details or bank account na in-input mo dun sa SSS. So, kailangan mo i-email, humingi ka ng tulong kay HR na i-email ito sa SSS. Inform mo sila na mali yung details na nailagay para palitan nila. Pero, syempre, hindi siya ganun kadali. Lalo na ngayon, medyo maraming nag-request. So, I suggest, mag-download ka na lang ng application na pwede mong i-retrieve yung mga message, yung mga text dati. Yung normal na ginagawa ng mga asawa sa kanilang mga asawa, sa mga girlfriend, sa mga boyfriend nila para makita nila kung sino yung mga tinetext nila dati. Yan. So, pwede naman yan. Download ka lang ng applications para mas madali mong matrace. May mga legit application naman nila na matitrace mo siya agad. So, okay, that's it. Wala nang ibang question. Yun lang yung mga nag-comment sa atin. So, ito talaga yung pinaka-main purpose ko talaga kung bakit ko to binideo. This is with regards with the employer, the HR, and the accountant, or kung sino man yung nagpa-process ng SBWS ng kanilang mga employees. Una sa lahat, guys, marami kasing nagtatanong sa akin. Pasensya na kayo kung hindi ko nasasagot lahat kasi nga sa sobrang dami. And ayun nga, isang reason din kung bakit ako gumagawa ng video is para malaman nyo na agad yung sagot dito sa video na to. Kasi based kasi doon sa mga nababasa ko, halos pare-parehas lang naman kayo ng questions. So, kaya naisip ko i-video para makita nyo na rin yung sagot. So, yun. Meron kasing may mga nagka-question sa akin. Ma'am, kasi yung sinasuggest mo na tingnan yung confirm tab, may mga nagtatanong, ma'am, confidential daw. Para sa mga employer, karapatan naman ni employee na malaman kung in-apply mo sila kasi umaasa din sila eh. Lahat ng empleyado umaasa kung in-apply ba sila ng employer nila. Kasi lahat nangangailangan eh. Sino ba hindi nangangailangan ng pera? Lalo na sa panahon ngayon ng crisis, diba? So, please naman, tayong mga employer, accountant, HR, tulungan naman natin sila. More than 10 na company na in-apply ko. Halos lahat yung nakakuha. Kasi, kahit hindi sila nagtanong sa akin, nag-initiate ako na i-apply sila. Bakit? Kasi kailangan nila yun eh. Kahit hindi sila nagsasabi na, ma'am, baka pwede mo kami i-apply. No, hindi. Ako na talaga yung nagkusa para i-apply sila. Kasi alam ko yung feeling eh, na yung nakikita ko yung mga tao na kailangan ng pera, nakukulangan sa budget sa pang-araw-araw na pagkain. So ngayon, bakit ko to sinasabi? Ang hirap kasi makita, lalo na yung karamihan kasi sa mga nagbe-message sa akin. Hindi naman sa humuhusga ko, no? Pero karamihan sa kanila is yung talagang walang alam sa pagproseso, hindi nila alam, wala silang idea kung paano makukuha. Eto namang sa employer, sasabihin sa kanila na hindi tayo eligible, hindi tayo approve. Huwag niyong gawing, please naman, huwag niyong gawing tanga yung mga empleyado nyo. I-approve.
imposible yun eh. Kasi kung pupunta kayo sa SSS website at nakita nyo nga na meron doon sa tab na SBWS o Small Business Wages at meron doon lacking credentials, pwede nyo silang apply. Pwede nyo silang i-apply. So, kung hindi sila approve, isa nyo naman sa kanila yung details or screenshot. Ito yung, bigay nyo sila yung reason. Kasi lalabas naman dun eh kung hindi kayo approve or denied. Gaya nga doon sa una kong video, meron akong in-apply na denied siya kasi nga in-apply siya ng ibang tao or ibang company. So, hindi pwede kasi yun. Lalabas agad yun. Kasi, ito April 29 pa lang, okay na yung SSS website. So, sa mga employer na nagsasabi na hindi pa daw okay yung nagiging reasons ninyo, more reasons, na hindi pa okay yung system ni SSS at sinisisi lahat sa SSS, pero ang totoo, nakuha naman na yung pera ng mga empleyado na. What ko sinasabi to? Ito na yon. Bakit ko nga ba to sinasabi na nakuha na yung pera? Meron nga akong nakausap dito sa page na sabi niya, parang ang nangyayari is problema ni SSS yon. Parang sinisisi dahil yung sa system ni SSS because of the details, the bank details is lumalabas daw already exist. It's very impossible, guys, kasi one person, one number, or one bank details. So, paano mangyayari na kung in-apply ko si Juan at nilagay ko yung cellphone number niya or bank details niya, and then nung in-apply ko naman si Pedro, same bank details. In-apply ko yung bank details siya, pero ang nag-appear, the bank details already exist. So, how come? Parehas ba sila ng bank details? It's impossible, guys. So, isang tao, isang details lang. So, hindi pwede siyang magdoble. Inayos na ni SSS yung system nila. Araw-araw, why I'm saying this? Paano ko nalaman? Lagi ako nagbe-verify sa SSS ng mga updates. So, 29 pa lang, okay na yung system nila. And eto yung pinaka-kinakatakutan ko sa lahat, guys. Disclaimer lang. Hindi ako nanghuhusga sa lahat ng mga employer, HR, or accountant na nagpa-process. Meron din naman sigurong mababait, tinutulungan yung mga empleyado nila, pero worst case scenario, meron talaga, syempre pera yan, meron talagang sinasarili nila yung pera nila. So, eto na yon. Possible kasi, guys, na kapag nag-apply sila ng isang empleyado doon sa lacking credentials, pag tinik nila yung square doon, nilagay nila yung TIN number and the bank details. Yes, bank details. Actually, naiiyak ako habang sinasabi ko to ngayon. Kasi naaawa talaga ako sa mga nagme-message sa akin Lalo na yung pag nakikita ko yung mga profile nila. Alam mo yung tipong talagang wala silang idea sa mga nangyayari, paano ba yun. Yung iba nga sinasabi sa akin yung yung company ganyan. So, eto. Possible, guys, na ilagay nila yung bank details nila doon sa pangalan nyo. Like, kunyari, example, in-apply ko si Pedro. Nilagay ko yung TIN number ni Pedro. Pero, ang nilagay kong bank details is my personal bank details. Papasok yun sa akin. Possible kong sabihin na, oy Pedro, hindi ka na-approve. Pero ang totoo, pumasok na talaga siya sa bank account ko. Possible yun, guys. Yes. You heard me right. Possible siya na mapunta sa akin yun personally. Yun yung kinakatakot ko. So, kinakausap ko sa SSS kung ano nga ba yung pwedeng maging, ano ba pwede nating malaman, kung ano ba pwede nating gawin para ma-verify. Nakakaiyak, ang hirap isipin na ganun. So, update nila ako, guys, regarding doon.
para ma-double check. Kasi nire-request ko talaga, yun talaga yung pinaka-main goal ko is to request kung sino-sino yung mga employer na nakakuha at kung sino-sino yung mga nabigyan na empleyado. Yun. So, i-update ko kayo. So, stay tuned lang kayo guys. Subscribe lang kayo sa YouTube ko, sa YouTube channel. And, lagi lang, like nyo na rin yung page Princess MM Consultancy and Bookkeeping Services para ma-update kayo. Promise ko guys, i-update ko kayo agad once na makakuha ako ng update kung mabe-verify ko ba yung pangalan nyo kung nakakuha kayo ng ayuda from the SSS. Bakit ko sinasabi to? Meron kasi akong company na in-enroll. Tinry ko siya. So, yun. Pumasok nga siya sa akin. Pumasok sa 2 kong account. Yes! 2 kong account. So, kung marami mang account sa employer nyo, possible, lahat ng pera nyo na dapat sa inyo is papasok talaga, papasok sa kanila. At sasabihin lang nila sa inyo, hindi kayo approved, hindi kayo qualified. That's it. Very simple. Siyempre, kayo naman, wala kayong idea, wala tayong access pa para ma-verify to. So, ang tawag sa kanila, mga sakim. Diba? Sorry for the word, pero yun nga yun. Napakahirap isipin. Siyempre, pera nga, diba? Nakakaawa yung gobyerno natin kasi ginagawa talaga nila lahat para matulungan lahat ng tao, tapos may mga employer na ganito. Hindi ko naman nila lahat, no? Hindi ko naman alam yung nangyari, or hindi ko alam kung ganun ba yung ginawa nila, pero based on my experience, guys, pwede yun. Pwede kung in-apply ko si Juan, pwede kong ilagay yung personal bank details ko para doon siya pumasok. And pwede ko rin sabihin, kung gusto kong sarilinin yung pera, pwede ko rin sabihin sa kanya na hindi siya qualified. Pero, eto lang guys, I dare all of the employer, lahat na nagpa-process ng SBWS, na maging transparent kayo, or kung honest kayo sa inyong mga empleyado, better screenshot nyo yung mga nasa confirm tab. Ngayon na, please, ngayon na, at isend nyo sa mga empleyado ninyo, para malaman kung in-apply nyo talaga sila. Diba? Nakakalungkot lang isipin talaga na kawawa naman yung mga umaasa. Tapos, yung pala makukuha lang na employer. Pero hindi ko naman nila lahat, no guys. Pero, yon, possible nga siya. Possible na makuha talaga ni employer yung 8,000 na para sa inyo. Ipapasok lang niya sa bank account without knowing. I'm warning you, lahat na nag-process ng SBWS at kinuha yung mga ayuda para sa empleyado nila. I'm warning you guys, once na ma-update yon at malaman natin kung paano mabe-verify, tutulungan ko yung mga empleyado talaga para malaman kung nakakuha talaga sila. Yun lang guys. Yun lang yung concern ko. So, sa ngayon, mas okay na maging honest kayo sa kanila. Tulungan nyo sila. Magtulungan tayo. Kasi yung presidente naman natin, ginagawa lahat eh. In times of this crisis, kailangan tayong magtulungan. Huwag tayong maging gahaman sa pera. Yun lang. So, si Lord na bahala sa inyo. Bigyan nila kayo ng konsensya. Baga. Kasi walang idea sila eh. Ngayon ko lang to in-open up na pwede yon, na pwede yung personal bank details ko is ilagay doon sa details ng empleyado para pumasok sa personal account ko. So, yun lang. Yun lang yung bibigyan, yun lang yung gusto kong i-open, sabihin sa inyong lahat. So, I dare all of the employer na nag-process ng SBWS na screenshot nyo sa mga empleyado nyo nagtatanong. Hayaan nyo kung nakukulitan kayo. Basta bigyan nyo sila ng sagot para naman makuha nila yung tamang sagot na gusto nila. Screenshot nyo sa kanila yung confirm tab. Oh well, lalabas lang naman doon na for disbursement kahit na ipasok nyo yung details ninyo. Pero yun nga, sabihin nyo yung totoo sa kanila. Kasi sa ngayon, employer lang talaga nakakaalam eh. Kung in-apply nyo,
yung mga empleyado ninyo, kung mali ba talaga yung details na nilagay nyo, or kinuha nyo yung pera para sa kanila. So, yun lang. Yun lang yung para sa ngayon. So, kung meron man kayong mga other questions, sasagutin natin yan. Gagawa tayo ng video para isahan lang para makita nyo yung sagot. Kasi paulit-ulit lang actually yung mga tinatanong nyo sa akin sa page. So, eto, gumawa nga ako ng video para malaman nyo yung mga sagot. Sa 10 company na in-apply ko, mahigit. Nung nag-apply ako ng April 30, na-release tayo ng May 5. Lahat. And yung mga in-apply ko naman ng May 7, nakakuha na sila agad ng May 12. So, ganun lang siya kabilis. Regarding the PayMaya, nagkakaroon kasi sila ng delay. Gaya nga na pinost ko, meron ako pinost doon na lahat ng PayMaya is approved na. Medyo delay lang siya talaga. Pero for the bank account and the MLawiller, mabilis lang siya. It's 3 to 4 days yung process. Yun lang. So, disclaimer ulit guys, hindi ko naman nilalahat ng employer. Pero, binibigyan ko lang kayo ng idea na possible nga na i-apply ko si empleyado pero yung bank details ko yung ilalagay ko. So, para sa mga employer, please be honest. Tulungan na lang natin sila. Yun lang guys. So, that's it. So, don't forget to subscribe the channel. Our channel, Love Adventure, and like our page, Princess Consultancy and Bookkeeping Services for more updates. I promise you guys, i-update ko kayo. So, kaya nga ako dito, gagawin ko lahat ng mga kaya ko para tulungan at sagutin yung mga questions ninyo. So, kung meron nun kayong mga questions, guys, please, mag-comment na lang kayo dun sa YouTube video, dun sa mismong YouTube. Or, mag-comment na lang kayo dito sa page. Okay. Doon lang sa page kung saan ko to i-upload tong video na to. Dito lang kayo, dito sa comment box lang kayo magtanong para isang tingin ako na lang. Okay. So guys, that's all for today. Bye! Thank you for listening and watching for my